Let us open our Bible on Psalms 116, verse 15. Praise the Lord. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. All right. Dalawa ang posibilidad na mangyayari, na uri, na kamatayan ng tao sa mundong ito. Isa, precious in the sight of God. Ito yung binasa lang ngayon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. So itong saints na ito, wala nang iba ito kundi yung mga naniwala sa kanyang ebanghelyo. Ano palang laman ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? Unang-una, ang unang preaching niya, repent for the kingdom of God is at hand. So, ang mapagpakumbaba at mapagsisising puso, yun ang tawag ng Diyos sa lahat ng tao sa sanglibutang ito para sa kanilang kaligtasan. At kung sakali man silang mamatay sa ganong uring kategory, forgiven, nabago yung buhay nila, sumunod sa ating Panginoong Kristo, faithful unto the end, precious sila sa mata ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat sila yung magiging mag-inherit kahit pa man ng kanyang eternal glory, eternal life, eternal riches, eternal kingdom. Yan yung pinaka-atmos na maibigay ng Creator ng lahat sa buhay ng tao. Wala nang hihigit dyan. Kaya pinaprioritize ng Diyos yan sa buhay natin, pinapauna sa atin yan at huwag natin yung kaligtaan. Unahin lahat. Wala man ang lahat, huwag lang yung kaligtasan. So, sa kabilang bagay, mayroon ding kamatayan na kinalulungkot ng Diyos na ayaw niya mangyari sa sino man sa tao sa mundong ito. Hindi lang sa atin mga members, kundi sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Basahin natin. Ezekiel 33:11. Praise the Lord. Say unto them, As I live, saith the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? Yan, wala siyang pleasure sa kamatayan ng wicked. Ano ibig sabihin yan? Ang tao, lahat naman talaga makasalanan, pero nagbigay siya ng pagkakataon, magsisi, para mapatawad at gabayan sa kabanalan at katuwiran. Kaso itong wicked na ito, hindi nagsisi, hindi nagpakumbaba, hindi huminto sa paggawa ng kasalanan, hindi tumalikod sa kanyang kasamaan, hanggang sa kanyang ikinamatay. Yan ang kinalulungkot ng Diyos. Kasi alam niya, yan po ay ma-reject or ma-eject pagbalik ng kanyang kaluluwa doon sa presensya ng Diyos. Ma-eject talaga yan. Kaya wala siyang pleasure. Alam niya ano ang magiging kanilang kapalaran. Kaya ang sabi niya, minumungkahi niya habang buhay ang tao, tumalikod na kayo sa kasalanan ninyo. Bakit gusto niyong mamatay? Bakit gusto niyong mapahamak? Talikdan niyo na ang kasalanan ninyo. Kaya yan ang isang kamatayan na negative sa buhay ng tao sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. At saka ang kamatayan, walang sinabing edad yan. Lahat tayo dadaan dyan. Walang exempted. Basahin natin. Hebrews 9:27. Praise the Lord. And as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Yes, appointed. Kaso walang sinabi ilang taon. Meron lang sinabi sa Bible na maximum, pero sa kamatayan, walang sinabi na anong age, anong ilang edad. Basta dadaan ka ng kamatayan. Ngayon, kung basihan natin yung nakalibing dyan sa sementeryo, lahat ng edad nandyan na. First day pa lang ng bata, may namamatay.
Second day pa lang, third day pa lang, 1 year, hanggang pataas, nandyan na lahat ang edad. Tulad lang itong nangyari sa anak ni Sister Gretchen. 3 years old pa lang. Namatay na. Kaya pumunta kami kagabi doon to comfort Sister Gretchen. Maraming katanungan sa isip ni Sister Gretchen, bakit ito nangyari sa buhay ng kanyang anak. Siyempre magtatanong ka, Lord, bakit nangyari ito? At walang ibang makapagsagot niyan, kundi ang Diyos lang. Bakit? Unang-una, siya yung nagbigay ng buhay. Siya rin yung babawi. Siya yung nakakaalam sa kadahilanan. Kung basihan natin yung bata, marunong nang magsabi, I love you, Jesus. Huwag mong sabihin, bata pa yan, pastor, hindi pa yan kasali. No, sinabi dyan sa Bible, forbid them not to come unto me, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya walang edad ang kamatayan. Kailan tayo kunin ng ating Panginoon Diyos? Ang importante, saint ka na, banal ka na, tumalikod ka na sa kasalanan mo, sumunod ka na sa yapak ng ating Panginoong Hesukristo, naniwala ka sa kanyang ebanghelyo, ina-apply mo yan sa buhay mo, all is scripture. Kaya may katanungan ang ina, bakit nangyari? Ang Diyos lang makakasagot niyan. Bakit? Basahin natin. Anong dahilan sa mga righteous? Matawag natin si Justly ang pangalan ng bata. Matawag natin righteous ang bata na yan. Kasi lagi siyang nagsasabi, I love you, Jesus. Tapos, siya yung nag-iimbita ng tito niya na magsimba. Kaya yung tito niya nakakarating dito. Siya yung nag-i-invite. So, sa ganong edad, meron na siyang love kay Jesus. So, anong dahilan? Bakit kinuha siya? Ang Diyos lang nakakaalam. At anong kadahilanan? Bakit kinukuha niya yung mga righteous? Basa. Regardless what age. Basa Isaiah 57:1. Praise the Lord. The righteous perisheth, and no man layeth it to heart. And merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. Yes. Oh. Kung nagkikare ang ina at ang ama sa bata, higit sa lahat ang Diyos nagkikare sa bata. Bakit? Ano ang dahilan na kinukuha niya yung mga righteous? Naalaala niyo yung sinabi ni Jesus sa kapahayagan, pag nakita ko na ang aking mga anak ay handa na at ligtas na, kukunin ko na sila. Meron bang sinabi si Jesus na edad? Wala. Meron bang sinabi si Lord Jesus Christ na limit ng edad? Wala po. Kaya, ang dahilan, dahil nakikita ng Diyos na mayroong ibil na darating sa kanilang unahan, para lang sila hindi mapahamak, righteous sila, kukunin na lang sila ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang dahilan. Mas malawak ang concern ng Diyos sa mga righteous kaysa atin. Sa atin gusto pang mabuhay. Ay what if paglaki niyan magkasala? Tulad sa mga bata. Maliit pa, okay. Paglaki, hindi mo na sila makontrol. Buti sana makabalik sa Panginoon habang buhay pa. Ay kung madatnan, matsambahan, mapahamak habang nandoon pa sa kasalanan. So, yun ang nakikita ng Diyos. Kaya warning ito sa lahat ng tao sa buhay natin. Praise the Lord. Kaya ang dahilan, kinukuha siya sa kasamaan na nakikita ng Diyos sa kanyang unahan. Ano pa? Meron dito sa Bible na sadyang kinuha ng Diyos sa kapayapaan. Alam mo, ang ganda ng kamatayan ni Justly. Mapayapa. Humingi ako ng vision. Pero first, pinakas out sa akin yung evil spirit. So I did it in the hospital. Kasi sinasakal siya. Alam mo, ang tao, pag mamatay, gusto kang kunin ng dyablo. Pero ang Diyos ang rescuer natin. Kaya yung mga pastors, ito yung ginagamit ng Diyos para mag-shepherd sa inyo. Kaya mahalin ninyo sila. Sila yung ginagamit ng Diyos na in
at the point of death, mag-agaw yung masamang espiritu sa kaluluwa mo. Pero gagamitin ng Diyos ang kanyang mga alagad to cast them out. So after the casting out of demons, na-sanctify na siya, masaya na yung mama doon sa emergency kasi uminit yung katawan ng bata. Imagine that. Tapos nagpula yung lips ng bata. Tapos yung mga kuko niya hindi na naglagom. Kaso, sa second vision na hiningi ko, sinundo siya ng angels, ng mga cherubims na maliliit din. Sumama si Jasly. Pagsama ni Jasly ngayon, ang saya-saya ni Jasly. Napakasaya. Nakita doon sa pangitain, walang kasing saya yung bata na sumama doon. Kaya pinadala ko yung vision kay Sister Gretchen. At first, hindi niya tanggap. Gusto niya talaga mabuhay ang bata. Nung dumating na ang panahon na talagang nangyari na nga ang pinakita sa pangitain. Kagabi, first time kong nakita, tumawa na si Sister Gretchen. Dahil naintindihan na niya ang dahilan. Mahirap kung wala tayong salita ng Diyos. Yung mga questions natin sa mga pagsubok sa buhay, sino magbigay sa atin ng linaw na reason? Ang Diyos lang. Kaya sabi ko, salamat Jesus. For the first time kong nakita ang ina na naka-smile na dahil naintindihan na niya ang salita ng Diyos. Merong dahilan. Posible, may darating na mga kasamaan o katalagman na ayaw na lang ipakita sa batang iyon. Katulad dito sa nangyari sa Bible. Kailangan silang papahingahin ng mapayapa para hindi na nila makita yung kasamaan ng mundo. Basa. 2 Kings 22 verse 20. Praise the Lord. Behold, therefore, I will gather thee unto thy fathers, and thou shalt be gathered into thy grave in peace, and thine eyes shall not see all the evil which I will bring upon the place. And they brought the king word again. Yeah. See, purposely yan na dadalhin ko na ikaw kasama ng iyong mga fathers, ancestors, mga patay na yan. Dadalhin kita sa libingan, sa kapayapaan. See? Anong dahilan? Para ang iyong mga mata hindi na makakita ng mga kasamaan. Dadalhin kita. O, yung kasamaan na mangyari sa lugar na ito, para hindi mo na yan makita. O, di ba? Praise the Lord. Yan ang nakikita ng Diyos. Kasi, ang danger kasi, pag hindi yan kinonsider ng ating Panginoong Diyos, baka, imbis righteous na siya, baka magkasala pa. Baka matempa. Baka mahulog pa sa pagkakasala. Kaya, worst thing, ang iniwasan ng Diyos sa buhay natin, yung worst thing will happen. Praise the Lord. Basa. John 5:14. John 5:14. Praise the Lord. Afterward, Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. Yes. Yung worst thing ang ayaw ng Diyos mangyari sa atin. So anong babala ng Diyos? Huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Lest worst thing shall happen unto you. Eh kung yun ang nakita ng Diyos sa unahan ng bata na yan, kukunin na lang niya. Kinumport ko rin si Sister Gretchen. Meron din akong anak na panganay, 1 year and 4 months. Pinahiram ng Diyos sa amin for 1 year and 4 months. Bright din yung batang yan. Alos lahat ng member ko sa Davao Congregation, alam niyo yung mga pangalan. 1 year and 4 months pa yan. Tapos, lahat ng mga sound ng animals na ituturo sa kanya, memorize niya lahat. Very brilliant. So, nung malapit na siyang mamatay sa physical, sabi ko kay Jesus, Lord, kung kunin mo siya, ikaw man may-ari nito, pinahiram mo naman lang sa amin ito, so be it. Kung ipahiram nyo pa sa amin ito for how many years, mas masaya ako. Pero kayo man higit nakakaalam what is for His good. Basta let Him rest in your arms. Nandyan lang siya sa iyo sa inyong kamay. Kinuha siya ng Panginoon. O ito yung dahilan. Praise the Lord. Bakit ganon? Ayaw ng Diyos, may worst thing na darating sa kanila.
Tayo, anong dahilan? Bakit nabubuhay pa tayo? Dahil may purpose pa ang Diyos to serve Him. Dahil may purpose pa ang Diyos para maggawa tayo. Wala namang ibang purpose. Kung ligtas lang ang purpose ni Jesus, dapat kinuha na tayo lahat. Ay bakit hindi pa tayo kinuha? Para gagawa pa tayo ng mga gawain ng Diyos. So, stay in your spiritual salvation. Habang buhay ka, magpagamit tayo lahat sa Diyos sa Kanyang purpose. Amen? Praise the Lord. Lagi nating hilingin kay Jesus, Lord, ano pang ipapagawa mo sa akin habang buhay pa ako. Gamitin mo ako ng labis. Gamitin mo ako maximum para itong buhay ko maging colorful. Itong buhay ko maging meaningful. Itong buhay ko maging fruitful. Itong buhay ko maging pleasing dyan sa inyong paningin. So, bakit? Kaya kung wala tayong kaligtasan, useless ang lahat kahit anong mangyari pang kayamanan maangkin natin sa mundo. Basa, Mark 8:36. Praise the Lord. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? So God is always looking for the benefit of our souls. He does not look for the temporal benefits. Hindi niya tinitingnan yan. Kumbaga pa kung merong mang tao na makapagsasabi ng meron tinatawag na conclusion sa pamumuhay ng mundo, yung taong may karanasan sa buhay. Kung basahin natin ang Book of Proverbs and Ecclesiastes, anong sabi ni Solomon? Si Solomon, he was the greatest in terms of riches. In terms of asawa, siya ang pinakamarami. 1,000 lahat. 700 wives and 300 concubines. Hindi ko nagkabaliktad ba yan? Grabe. Pero anong conclusion niya? Vanity of all vanities. Walang kabuluhan sa lahat ng walang kabuluhan. All that are done under the sun. Vanity of all vanities. Nabigyan niya ng conclusion kasi naranasan na niya lahat ng kasarapan sa buhay, nalasap na niya lahat ng kayamanan, pero mahulog pa rin sa vanity. Yan na yung sinasabi. What shall it profit a man, even though you gain the whole world? Ano yung nandito sa whole world na ito, na nandyan na kay King Solomon? Basahin yan. 1 John 2:15. Praise the Lord. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Yan nangyari kay Solomon. Inibig niya ang sanglibutan. Ano yun? 1 John 2:16, last verse. Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. Pakyaw na ito ni King Solomon. Lust of the flesh. Sino yung makorsonadahan niya na babae, kukunin niya. Lust of the eyes. Sino yung makikita niya na sa tingin niya, korsonada niya, kunin niya. Hindi aabot ng 1,000 ang babae niya sa buhay niya kung wala siyang lust of the flesh and lust of the eyes. And pride of life. Bakit pride of life? Dahil sa yumaman na siya, nagmamataas na siya. Hindi na niya kinilala yung nagbigay sa kanya ng kayamanan. Hindi na niya kinilala yung nagbigay sa kanya ng wisdom na kanyang hiningian. Ang mga gods na hindi nakaligtas sa kanya, sinasamba na niya. Dahil lang sa mga babae na kanyang inasawa. Pahamak siya. Hindi maganda yung naging ending at naging resulta sa Israel sa pagkakasala ni King Solomon. The temple was destroyed. The Israel was divided. So, indikasyon yan na consequence sa kanyang pagkakasala. Maraming nagtanong, ligtas kaya si King Solomon? There is no such record in the Bible. Pero as far as the Bible is concerned, hindi maganda yung naging ending ng kanyang buhay. Ang ending pa naman ng buhay natin, ang basihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi diyan, the end of a thing is better than the beginning. Kaya therefore, sa buhay po natin, lagi nating tandaan, it is appointed unto man once to die. No age is being mentioned.
regardless how young you are, regardless how old you are, wala dyan binabasihan. Basta appointed dyan, mamamatay ka talaga. According to 2 Samuel 14:14, we need to die. As water spilled on the water, you cannot gather it again. And God is no respecter of person. But God gave us device or means that are banished shall not be expelled from Him. Yun ang pinaka-importante, yung expulsion, hindi mangyari sa buhay natin. Thou art dust, and unto dust you will return. And the spirit will return unto God who gave it. For what? For the judgment. It is appointed unto man once to die, after this, the judgment. Hindi mo pwede sabihin, after you die, no more activities. Meron pa yung judgment. After the judgment, pagkatapos niyan, wala na, meron pa. You will serve your eternity. Kaya yan ang pinaka tinitingnan ng Diyos. Kaya kung wala ang gospel ni Jesus Christ, hindi natin nakikita ang katotohanan kung ano ang magiging kahinatnan ng mga tao sa sanglibutang ito. You know, when I was high school, yung classmate ko na naging engineer, civil, si si Johnny Dael, classmate ko yan. Nung meeting kami ng mga classmates, meron siyang kasi ito, malikot yung utak niya eh. Sige, meron akong tanong. Tanungin mo daw yung sarili mo, why I am here? Bakit nandito ka sa mundo? What is your purpose? Where will you go after here? Yun mga question na hindi natin masagot kung tayo lang. O nga, no? You never choose your parents. Bakit? Ikaw ba pumili ng parents mo? Hindi. Bakit ka nag-exist sa sanglibutang ito? Was it in your own initiative? Hindi. So bakit? Yan ang tanong. After dito, saan ka pupunta? So, pero dito sa salita ng Diyos, lahat yan nasasagot. Walang hindi nasasagot. Amen? Praise the Lord. Kaya salamat ako kay Jesus kagabi na na-comforted Tapos may miracle na ginawa ang Diyos doon kagabi. After I preached the Word of God, yung mga kapitbahay doon na relatives ng kanyang husband, kasi yan palang lupa na yan, almost 1 hectare, pinagmamayari ng lolo ng kanyang husband. Nung namatay, merong 11 ka mga anak. So yung almost 1 hectare, hati-hati nila yan. So kada anak may mga, palagay na lang natin almost 800 square meter. So yung papa niya, nang napangasawa ni Sister Gretchen, meron siyang portion doon, kasi 7 sila, kamag-igsoon, meron silang 115 square meter. Kaya yung tinirikan nila ng lupa, sarili nila. Dahil sa husband niya. So yung kanyang uncle, auntie, lolo, lula, nag-attend doon. So nung narinig nila ang salita ng Diyos, kasi sila rin masyadong subo. Yung palang nag-attend doon, family circle ng bata. So na-explain yung sagot bakit nangyari yan. Na-release sila ngayon sa kalungkutan. Mag-alis na sana ako. Sabi sa akin ni Sister Gretchen, Pastor Chit, na ako'y igagaw sa akong bana din sa likod aning balaya. Di na makatindog. Naglibang na og dugo, naglibang og nagsuka og dugo. Di masabtan unsa. Katong November last year, nahitabo na siya, gidala na sa SPMC. Karon ibalik na pud ang iyang sakit. Mas grabe karon kay di nakatindog. Sabi ko, dapat makadungog siya ng Word of God. Ang problema, hindi makalakad. Nung papunta na kami doon, sabi ko, pag hindi makalakad ang pasyente, puntahan natin yan. Pag malapit na kami doon sa bahay, ang dilim ng bahay, walang ilaw. Sabi ng mga kapitbahay, ang relatives, ay, huwag si pastor papunta dyan, kaya madilim dyan. Dapat palabasin. Eh, hindi nga makalakad hindi nga makatayo. Sabi ko, no problem, huwag kayong
ay mo pagkabalaka sa ako, anad ko aning mangin-ani nga sitwasyon. So ako mismo ang pumasok. Sabi pa ng mga kapitbahay, relatives, ayo pastor, din na kay basi mabulasot na kay ang kanang iyabang flooring. Kawayan lang. Huwag kay mabahala, alam ko saan ako mag-step. Makita mo yung kawayan kung saan yung pako, doon ka mag-apak kasi nandoon yung brace. Pagdating ko doon, nandoon na sa loob ng moskitero yung pasyente. Babae. Gumapang. Hindi makatayo. May kukuha ng upuan para makasandal. Sabi ng pasyente, okay na ito. Nagyaka lang. Ganun lang. So yun, nabigay ako ng word of God konti. Tapos, sabi ko, sa may gibate ni mo, patidang sakita yung tiyan. Di daw maduot. Sige. Ampo. Alam mo, pag-review ko sa sakit niya, in Jesus' name, tinanong ko siya. Kaya ipadawat pa man ako siya kay Jesus. Pagtanong ko sa kanya, kumusta? Sus, ni tindog na nagkalit. Tindog ba nga sa mga way sakit? Ana, gidiritso. Pag tindog niya, na-amaze siya nga nakatindog siya. Gigakos yun ko niya, way ulaw-ulaw. Iyon ko siya, salamat ka kay Jesus. Dili ako nag-ayo sa imo. Si Jesus, niya katong nakakita po nga, iya po siguro, kinsa to. Gigakos po ko. Salamat, pastor. Katupong lalaki dito sa iyang tungod. Pertigyo nilang pasalamat. Kung dili ako nag-ayo, anak, si Jesus Christ. Dili nimo ma-blame ang tao nga ikaw ang pasalamatan. Pero itudluan nato sila. Praise the Lord. Tapos, grabe yung pawis kasi niya. Ang lamig. Sabi ko, ilisin ninyo na. Pagkatapos, lumabas na ng bahay, nandun na. Nag-fellowship na sa amin. Parang walang nangyari. Sabi ni Sister Inding, kumusta man? Sa day gibati ni mo ganina. Di ko katindog. Sakit kaya akong tiyan. Nya, karon kumusta man ka? Pag-ana niya, di na maging niya makita ang sakit. Bisag saon niya, tuplok. Praise the Lord. Okay, so, dahil sa salita ng Diyos, doon na nagsalita si Gretchen. Hindi niya gi-blame si Jesus na namatay yung anak niya. Kasi mismo yung anak niya ang sumama sa mga angels. Sabi niya, ayaw magito akong anak ba? Kay pag-ampo ni pastor, niinit ko dang yung lawas. Yung pag-review ko ba, pag-sanctify, so binitawan na masamang espiritu, uminit yung katawan, Kaso, ako'y mahimo kay si Jasliman mismo siya manay ni Uban. Okay na lang sa ako, kay malipayo naman siya. So, kahit gaano kadilim ang sitwasyon ng buhay ng tao, kayang liwanagin ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya, so, mamayang gabi, balik na naman tayo doon kung sino makasama. To comfort, to give the Word of God sa lahat sa kanila. Kaya, ganun po ang sitwasyon ng buhay ng tao. Walang edad pinipili. Hindi yan nagre-respect. Basta. Yung pahayag ni Jesus na pag makita ko na naligtas, kunin ko na lang kaysa mapahamak pa. Kaya huwag kayong matakot sumunod. Baka sabihin nyo, alam mo, minsan nag-preach ako sa patay. Sabi ko, kisa'y gusto ninyo diri masulod og langit. Huwag ginitaas. Kaya ang ilahang mentality, kumutaas sila, basig namatay na sila karon. Sabi ko, uy, ano mananaas itong mga kamot gay na sa akong pangutana? Hay, pastor, hadlok to sila, mamatay dayon. So, sa buhay natin, madali man, mahaba man ang buhay natin, huwag kang matakot mamuhay na righteous. Praise the Lord. Tuloy mo yan kasi yan ang daan ng ating blessedness, assurance of our salvation sa buhay natin. Dito man at sa kabilang buhay. So to God be the glory. Praise to our Lord Jesus Christ dahil He is really indeed faithful to His promises. Amen. Praise the Lord.